good morning mga Talongs TV. Nandito tayo ngayon sa Tayabas Integrated Farm and Research Center ng Barangay Masin, Tayabas, Quezon. Yan po Tayabas City. Tayo po ngayon ay nandito upang tingnan natin yung mga baka. Meron daw po kasi dito mga bakang yung gatasan na tawag na yung mga Holstein. At magtatanong tayo ng ilang mga katanungan dito sa mga nag-aalaga dito sa Tayabas Integrated Research Farm po. Kaya tayo samahan nyo ako dito sa papunta dito sa farm na ito. Tara. Talongs TV, ang mga tanim nila dito, may mga mais sila dito. Ayan po mga lokban. Dito naman po sa kabila ay mga ayan po mga talong na mga bagong tanim at meron namang pinuputihan na. Ayan po. Ang ganda po dito at talagang malawak siya na taniman. Ito po ay project po ng Tayabas City. Ayan po, lalaki na mga lokban nila. Lalaki oh. Daming pong bunga. Kahit mababa siya, daming bunga. Tinan niyo po ito. Sobrang baba niya na oh. Ayan o. Di ba? Laki. Ayan po ito mga bunga ng gano'n nila. Nasa lapag na halos yun o. Ang baba. Nasa lapag na sobrang tayong bunga niya. Ayan po, lalaki. Sobrang bababa ng bunga nila o. Lalaki. Ayan. Ito yung mga talim dito sa farm na ito. Ayan, sobrang laki. Ayan. Dami na punta rin dito. Mamaya po ipunta natin yung ating mga baka ditong. Ayan mga Talongs TV, syempre ang sinadya natin talaga dito ay yung mga inaalagaan nilang baka. Meron doon sila dito mga bakang Jersey at Holstein at yung Brahman. Kaya yun po ang sinadya natin dito at tayo magtatanong ilang impormasyon upang karagdagang kaalaman sa pag-aalaga ng mga baka dito. Lalong higit po yung Holstein dahil yun po ay madalang dito sa Pilipinas. Kaya samahan nyo ako sa pagtatanong at kami papunta nga po doon sa mga inaalagaan nilang baka. Ayan si Sir. Mga dito po. Ilang baka nga mga alaga niyo dito? Bali 10 po. 2 lalaki, 8 babae. 8 babae. Puro po Holstein yan? Hindi po. Yung Holstein po dyan ay itong ano. Yun dito sa may yung black and white. Yun sa dulo. Mayroon din sa dulo. Etong puting ito, anong tawag din sa breed nitong ganitong puting? Ganyan po, Brahman yan. Ay, ito yung Brahman. Sila po yung mga compatible sa climate natin. Kumbaga, sanay sila sa init. Ay, yung Holstein, saan ba galing ang Holstein? Mostly. Ang breed ng ano, sa New Zealand ang New Zealand. kasi ang ano talaga sila, yung temperature na kailangan nila yung mostly malamig. Talaga. O buti na lang dito sa atin, medyo mainit ang klima, hindi sila nakakapag-adapt naman sila dito. Kaso ngayon hindi pa sila nagagatas, wala kasing anak. Kasi ang isang baka magsisimula lang siyang maggatas once na nanganak. Yun ang pinakaano talaga niya. Ayun, punta natin sir yung inyong Holstein, dito rin yung Holstein si sir. Kasi ang Holstein po talaga parang hindi nga siya dito sa atin mismo. Sa bagay ang mga ganito rin palang baka ng mga puti, hindi rin dito sa atin yung ganyan ay ano talaga sa atin, kumbaga dito yung adaptive sa climate natin yung mga Brahman. Kaso kakaunti ang gatas nila compare sa Holstein. Ang Holstein talaga po ay gatasan. Sa Holstein umaabot siya ng 8 gallons. 8 gallons ang kaya niyang i-produce. Tapos yung mga Jersey naman, alin po yung Jersey, mga itim na puro? Yung mga medyo brown. Oo. Ang mga Jersey. Ang Jersey umaabot siya ng 6 gallons. 6 gallons. Ito pa yung Jersey, hindi pa? Yan, Jersey po yan. Jersey yan. Kumbaga halos magkamukha pala siya. Pero parang mayroon na din siyang halong Brahman. Crossbreed na. Crossbreed na sila. Tinatin. Yung Brahman makikita mo sa sa niya. Yung sa umbok ng ganto niya. Sa likod. Oo. Kumbaga, pero paano po yung mga malalaki? Meron pa yung malalaki na nga yung mga, may malalaki pa siyang umbok sa likod. Oo, mga Brahman po yun. Okay sir. Tagtin natin kay Holstein ni sir. Yan. Ito po, ito lapitan natin. Mabait naman yata sila. Tinitin naman. Sanay sa alaga sila, O tayo magtatanong kay sir ng mga informasyon. Paano sir pala yan mga yan? Ito sa Philippines nyo din sila? Dito po ang gawa po namin ay cut and carry at saka grazing. Minsan nag-harvest kami ng mga napier. Napier, ito po yung napier. Yan yung tatawag nila para mga talahiban, yung mga sa kalaw. Sadyang pinaparami niya sila diyan para pang-produce ng pagkain nila. Tapos sa umaga po, mga 8 AM, dadalhin namin sila ng concentrate. Feeds na. Yung feeds ba inhaluan niyo pa ng mga pagkain na iba? Wala na? Puro lang siya? Meron po siyang kahalong copra cake. Copra cake? Copra cake. Binibili niyo din? Palyat. Palyat. Okay. Yun pa rin copra cake. Copra cake. Tapos ang ginagawa po namin doon, nilalagay namin siya sa timba. May tubig, hinahalo. Para po bang painom. Kasama na siya sa painom.
Sir, teka, bago pa ba tayo, anong pangalan nyo kasi? Ako po si Christian Yader. Ilan taon na po dito nag-aalaga ng ano? 6 months pa lang po. Bago pa lang din. Kaya lang ito po ay, kumbaga ito ay project ng... Ito po, ang T-Park po ay, ano po siya ng agriculture ng LGU ng Tayada. Kumbaga para sa mga gusto mag-alaga ng ano, karagdagang informasyon ba o research nga pa? Research center po siya. Kumbaga dito yung pinag-aaralan ko paano alagaan yung mga baka na ano. Ayan. Kaisa-isa po ito parang dito sa Quezon, ito is isa lang na ganitong mayroong mga baka kayong alaga, no? Hindi ko po siya, pero baka po. Bago lang po ako. Kagagraduate ko lang po last year. Ang course ko rin po ay agriculture. Major ko po ay animal science. Nandito lang po ako para sa experience. Okay, kailangan talaga yan. Ibig sabihin po ito, lapitan natin itong ano nyo para makita natin yung itsura nyo. Ito yung mga Holstein. Ito po kaya ay mga ilang taon na kaya itong ganito kalaki? Siguro po, average niyan. Hindi ko po siya pero sabi po sa akin, mga 13 to 15 years old. Matanda na rin siya. Kita naman po sa kanyang sungay. Sungay, parang iba na nga yung sungay niya. Iba na din po yung ano niya. Balat. Ibig sabihin ko, sir, ito ay magagatasa pa ba ito kahit ganito na kang edad niya? Once basta po siya yung mabuntis at manganak. Ang baka po, mag-i-start siya mabuntis na 15 months. 15 months? Simula pagkaanak, 15 months. Pwede na siya mabuntis. Okay. Ang tagal naman po ng pagbubuntis niya is almost 283 days. Siya nagbubuntis. And then, so pagkaanak niya, pagsisimula siya mag-produce ng gatas. Hindi yung paglalabas niya ng gatas, umaabot ito ng 305 days. Pwede mo siyang gatasan. 305 days, ibig sabihin halos 1 year. 1 year din? Hindi, mga ilang months yan. 10 months. 10 months, matagal din. Oo nga. Yun pala, ibig sabihin pa rin, tulad dito, itong Holstein na to, yan. Paano yan, di ba may anak siya? Ihiwalay. Hinihiwalay po. Okay. Para mapakinabangan yung gatas niya. Pero halimbawa, pagka-anak po, yung unang nilalabas nung nanay na gatas is pinapasuso po namin sa bata. Kasi meron po yung tinatawag na colostrum. Yun po yung pagkaanak po ng nanay na bata, may lalabas po dun yung unang gatas. Ang tawag po dun nga dun ay colostrum. Yung pong colostrum na yun is mayaman po siya sa antibodies, kaya kailangan ipasuso dun sa anak. Anak mismo ng baka ito. Para yun yung pinaka niya, panglaban sa mga sakit. Yan. Mayaman po yun sa antibodies. Ito lang po yung sabi itong pulang to, ito na yung Jersey. Jersey. Parang crossbreed na nga, parang iba na itsura niya parang nakikita. Kasi ang tunay na Jersey, platay ang likod. Okay. Pero nandun po sa mga duli nakita namin, Holstein din po siya, mga Holstein. Ang Holstein pala ay talagang siya sa New Zealand. Kasi doon nga parang sabi ko, paano po yung karaniwan, ito karaniwan tinatanong ko sa mga nag-aalaga ng mga hayop. Ano ang karaniwang nagiging sakit ng mga baka? Una po, siguro dito ang sakit na ano nga ba sakit? Wala pa po ako wala pa yung counter na sakit. Kasi 6 months pa lang po. Pero mostly po, kagaya nung nakaraan, may namatay kami. Anong kinamatay na? Bigla na lang siyang nagdugo yung bibig, nagdugo yung ilong at saka yung puwitan. So, hindi naman siya nadalaw ng vet, hindi din na-confirm kung anong sakit. Kumbaga, parang nabanggit lang sa akin ng mga sabi baka raw natuklaw ng mga cobra. Baka daw natuklaw. Hindi rin natin masabit, hindi naman nila testing. Hindi naman siya na-check ng vet kaya So, sa kalimitan pala sa mga baka naman, compare sa ibang mga hayop katulad ng kambing, ito pala walang selan sa init at araw. Wala po. Kasi yung kalabaw katulad ng kalabaw. Kailangan niya ng swamp. Pag-aanuhan para ma-maintain yung temperature. Yung baka naman medyo maano siya, pero kailangan pa rin ng water. Kailangan araw-araw pinapainom din siya. Ilang beses mo pinapainom pala sir ng tubig? Morning po at afternoon. 8 AM sa umaga tapos 1:30 sa afternoon. Nilalagyan niyo pa rin siya ng mga kumbaga parang gamot sa tubig, wala na? Meron po kaming napunta dito yung aming city agriculturist. Siya po yung nagtuturok ng mga vitamins. Minsan siya din po yung nagpupurga. Okay. Kumbaga hindi naman yung tubig, yung mismong tubig lang talaga siyang lalagay niyo. Wala naman siyang... po, tapos yung halo, na doon po namin hinahalo yung feeds. Yung feeds, yung feeds. Pero parang yung papakain niyo ng feeds, pag ginagaano kayo ng mga katulad dito, papakainin siya, iba pa rin yung nilalagay doon o doon na nga sa tubig na yun? Yun na po mismo. Sa tubig na. Kumbaga ito, ano bang kalimitang pinapakain niyo dito pala? Kasi ito parang napansin ko itong mga damuhan niya dito, ito, lawak ng damuhan dito Parang medyo ubos na siya. Yan po. Yun ang aling napier. Napier na lang. So yun ang kailangan umaga at hapon.
At hapon. Hapon din talaga kasi ito dapat sila ma-maintain yung kanilang laki ng katawan ano. And then once na uminit na po, nilalagay po namin sila sa sa mga silong malilog. Oo. Kasi ito yun, ito yung panlawak ng nila dito. Ito pala, pero ano sa isang baka, ano ang pinaka kailangan niyang area? Kasi maraming gusto mag-alaga ng baka. Siyempre, inisip natin Nung nag-aaral po kami, ang recommended talaga is 1 hectare per 1 head. Pero para yung alpas siya. Ay, alpas, oo. Nagre-gray siya. Pero kahit dito naman, siguro mga ilang square meter lang po. Ito wala pang square meter, wala pa po ito. So, pwede naman siya. Kailangan mo lang ng supply ng pagkain niya. Kahit naman maliit yung area mo, basta meron kang yung cut and carry. Cut and carry nga talaga. Kumbaga, sa iba ka kukuha ng damo, bibigay mo. Kumbaga, dadalhan mo yung hayop. Yun ang pinaka-supply ng pagkain nila. No? Kasi katulad nito, ito hindi mga alpas. At kung ano lang maabot nila sa kanilang pagkain, yun lang, makakain talaga nila. Ano? Ayan. Ito yung mga baka ni Sir, ang dami dito. Ito po ay nasa 10 heads daw. Meron maliliit mga bago pa lang. At yun po yung iba naman ilang lahi nga po ito? Tatlo po. Brahman, Holstein at saka Jersey. Oo. Ang Brahman po ay yun nga yung puti. Tapos yung Jersey itong brown at yung mga black doon, yung parang ibang itsura. Ang palatandaan pala sa Holstein itong ganito, may polka dot siya, parang Dalmatian ng kulay, puti at itim. Yan si Sir. And po si Sir po ay siya pala isang estudyante pa lang din. Hindi, graduate. Graduate na. Kumbaga experience. Kumukuha ng experience para at least kung bagay sa future. Oo. Pero Sir, anong plano mo? Mag-aalaga ka rin ng ganitong baka o iba naman ang gusto mong mga Paano pong mag-abroad? Abroad naman. Kumbaga doon din kasi marami rin nag-ano doon na. Mas maganda po yung opportunity. Sa abroad ang kaysa dito. Kumbaga yun din ang trabaho doon, yung mga ganito mag-aalaga ng Kumbaga sa Pilipinas kasi wala pa rin yata tayo ditong mga. Kumbaga hindi pa stabilize ang pag-aalaga ng mga ganitong baka. Kumbaga yung mga nag-aalaga dito pa isa-isa pa lang, wala pa talaga yung nagpa-farm. Backyard lang. Oo. Hindi pa pang commercial. Ano masabi niyo naman po sa Masbate? At marami rin naman pala sa Masbate, yung mga alpas. Iba na kaysa dito sa mga ganito Ibang-iba naman po kasi. Oo. Dito kasi mostly talagang pang-backyard lang. Sa ibang lugar na talagang commercialized. Talagang malalawak. Tapos yung kanilang technology yung ginagamit is mas advanced. Pero dito sa atin ba sa Pilipinas, siyempre pag nag-aaral mo, meron na rin bang dito mga nagagatas talaga dito sa atin? Yes po, mostly po sa Laguna. Meron na rin. Kagaya po nung nakaraan, nag-attend kami ng seminar, pero hindi siya sa baka, sa Kalabaw naman. Kalabaw. Yun. Meron din pala sa Kalabaw. Pero yung mga gantong mga parang kukunti pa nakikita ko dito at lagi ako nasa livestock itong mga intogdag dyan. Holstein na yun, parang kukunti pa siya. Yan, sister po ay hindi pa lang niya ina-adapt yung klima. Kailangan pala to mabuntis muna bago siya mag-produce ng gatas. Ayun pa lang kailangan. Kapalo sir, may barako ba kayo dito na alaga? Wala. Po. Artificial insemination. Yun yung pinuntahan po kasi ako doon, nag-invite sa akin yung AI po. AI. Artificial insemination. Tinuturok nila sa kanila. Ayan, yun, para magbuntis siya. Pero ito po ay sa tagal niya dito, sa palagay niya nagatasan na, hindi pa. Nagatasan na. Nagatasan. Okay. Kaya yan po, ito po yung mga baka ni Sir. Yung mga kanya, bali po siya daw dito ay OJT. Talagang job order na talaga. Akong bagay meron na talagang sasawa din. Kasi ang OJT nga pala pagka-graduate, kasama sa curriculum, yan, Sir. Ano nga Sir, pangalan niyo, Sir? Christian Hader po. Ayan, si Christian Hader. Siya po yung nakatanong natin dito at siya po ngayon ang nagbabantay dito mga, kumbagay kayo ang naka-assign dito sa area ng mga baka. Ayan. Sa experience naman po talagang wala pa naman siya sa 6 na buwan na yun, wala naman naging sakit ang mga baka niya. Wala pa naman. Hindi naman pala masailan katulad ng kambing. Kasi ang kambing kasi ang dami ko napuntahan. Oo. Dati po meron po kaming kambingan. Dito sa kambingan daw po yun. Itong kubong yan. Kaya lang hindi sila nagkaigi siguro. Yan kasi inabutan ang kambing kasi malagayin talaga Hindi siya pwedeng iwanan basta-basta lalo pag may sakit. Pati talaga ng pati maintenance na. Ayan Sir. Ito po yung mga baka dito na inalagaan ni Sir. Talagang medyo hindi naman siya ganun karami pero malalahi. Kumbaga madalang dito sa atin. Yan si Sir. Thank you, Sir. Thank you po.